balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Mainit na balita ngayong tanghali. Mga pulis na nag-AWOL matapos edestino sa Mindanao sasampahan ng kasong administratibo ng Philippine National Police. Deliberasyon sa mahigit 3 trilyong pisong proposed national budget ng Duterte administration. Sinimulan na sa lower house. Tatlong bagong kaso ng Zika virus infection sa Iloilo, kinumpirma ng Department of Health. Ang Ombudsman Graft Busters nakamit ang unang panalo sa UNTV Cup makalipas ang 2 taong paglahok sa liga. Sa ating serbisyong kasambahay, malawakang clean-up drive isinagawa ng UNTV at Members Church of God International sa Angeles City, Pampanga. Magandang tanghali, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang bangga ng tricycle at kotse sa Bacolod City, gayon din ang lalaking binugbog sa Baguio City. Narito ang report ni Bernard Dades. Inabutan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking duguan sa Station 7 ng Baguio City Police Office alas 11:45 ng gabi noong Sabado. Ang biktima ay nakilalang si Joel Fidel, 24 anyos, residente ng Purok 5, Luwakan, Baguio City. Ayon kay Joel, naglalakad siya sa isang overpass sa Maharlika Highway sa barangay Magsaysay at pauwi na sa kanilang bahay nang may lumapit sa kanya na isang grupo ng mga lalaki at bigla na lamang siyang pinagsusuntok. Nagtamo ito ng mga pasa sa mukha na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Matapos malapatan ng pangunang lunas ang biktima, ay dinala na ito sa Baguio General Hospital upang mabigyan ng karagdagang atensyong medikal. Inaalam naman ngayon ng mga Baguio City Police ang pagkakakilanlan ng mga nambugbog sa biktima. Samantala, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa Corazon C. Aquino Street, Barangay Taculing, Bacolod City, pasado alas 10 noong Biyernes ng gabi. Sugatan na mag-amang sina Antonio Lopez Jr., 39 anyos at Mel Ann Lopez matapos na bumangga sa isang kotse ang kanilang sinasakyang tricycle. Nagtamo ng hiwa sa kaliwang braso si Antonio at idinadaing ang pananakit ng katawan. Samantala, gasgas sa kaliwang siko at ulo ang tinamo ni Mel Ann. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong pinsala ng mga biktima. Matapos ito ay tumanggi nang magpadala sa ospital ang dalawa. Nga ma-overtake sa tani. Pag-overtake ya, abi na tansaya nga makuha ya bla. Galing kay iti pag sa buwana isang ulo sang auto kang sugata. Kuha na sa may mo. Gin balik ya. Nagdulot naman ng pansamantalang pagbigat sa daloy ng trapiko ang nangyaring aksidente. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking nabangga ng motorsiklo sa Bulacan at ang bumanggang motorcycle rider sa multicab sa Cebu. Narito ang report ni Nestor Torres. Isang lalaki na nabangga ng motorsiklo sa barangay San Juan, Balagtas, Bulacan alas 7 ng gabi noong Sabado ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktimang si Roy Dionisio, 22 taong gulang, residente ng barangay Wawa, Balagtas. Idinadaing din ito ang pananakit ng kanang binti. Agad naman itong nilapatan ng pangunang lunas ng grupo at dinala sa Balagtas Doctors Hospital. Mayroon pong tumatawid na tao galing sa trabaho at medyo madilim po sa lugar, nabunggo po siya ng isang motorsiklo. Hindi naman tumakas ang nakabangga sa biktima
at nangakong tutulong sa pagpapagamot kay Dionisio. Ano po, siya po tumutulong sa amin sa pagkain, sa lahat po ng pangailangan namin. Lahat ng gastos sa ospital na yan, kailangan sa... Samantala, sugat sa baba at sa kaliwang kamay ang tinamo ng driver ng motorsiklo matapos itong bumangga sa sinusundang multicab. Agad naman itong nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa biktima na kinilalang si Rafael Cliveto, 49 anyos, binabaybay niya ang kahabaan ng South Road Property Cebu noong Sabado ng umaga nang biglang huminto ang sasakyan sa harap niya kaya siya bumangga. Depensa naman ni Resmeros Gerard, driver ng multicab, napilitan siyang huminto dahil bigla ring tumigil ang sinusundan niyang sasakyan. Iniimbestigahan naman ngayon ng Cebu Traffic Office ang insidente. Samantala, matapos bigyan ng first aid ay tumanggi ng magpadala sa ospital ang biktima. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Philippines. Sinimulan na ngayong araw ng House Plenary ang pagtalakay sa 3.35 trillion peso 2017 proposed budget ng Administrasyong Duterte. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribohok, live. Yes, Nel. Lakay alas 10 ng umaga nang magsimula ang sesyon sa plenaryo ngayong araw para sa pagsisimula ng pagtalakay sa kauna-unahang panukalang budget ng Administrasyon Duterte sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 3.35 trillion pesos. Pinahaba rin ang araw ng sesyon ng Lower House na aabutin hanggang Biyernes mula sa pangkaraniwan na 3 araw upang matarget ang timetable sa pagpapasa ng budget sa ikatlong linggo ng Oktubre. Pangungunahan ni House Appropriations Committee Chairman Carlo Nograles at mga miyembro ng gabinete ang pagdepensa sa panukalang budget. Ngayong umaga ay sinimulan ni Congressman Nograles ang pagpresenta sa House Bill 3408 o ang 2017 General Appropriations Bill kaugnay ng mga pulisiya ng Administrasyon Duterte sa pagbalangkas ng panukalang budget. Naniniwala naman si Department of Budget and Management Secretary Benjamin Jokno na sa pagsisimula ng plenary debate sa panukalang budget, malalagdaan ang 2017 proposed budget sa Disyembre. Lakay? Maraming salamat, Nel Maribohok, nag-uulat mula sa House of Representatives. At maharap sa kasong administratibo ang mga pulis na nag-AWOL o kaya absent without leave matapos na idestino sa Mindanao. Mula sa Kamkrame, may report si Leia Lagan, live. Leia! Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Hindi lamang masasampahan ng kaso ang mga pulis Maynila na ipinatapon sa Mindanao subalit nag-AWOL o absent without leave. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, tiyak na matatanggal ang mga ito sa serbisyo dahil hindi sila nagpaalam at basta na lamang iniwan ang mga trabaho. Ang nasabi mga pulis ay nag-AWOL matapos na 2 sa kanilang mga kasamahan ang pinagbabaril sa Cotabato City kung saan ikinamatay ng isa at malubhang ikinasugat naman ng isa pa. Sinabi ni Chief PNP na hindi katwiran na natatakot sila sa kanilang kaligtasan para iwan ang kanilang trabaho. Gate pa ni General Bato, hindi karapat-dapat ang mga ito na magsuot ng uniforme kung hindi nila kayang lumaban at gawin ang tama ang kanilang trabaho. Matatandaang inilipat ang naturang mga pulis sa Mindanao bilang bahagi ng internal cleansing ng PNP dahil sa paglutang na rin ng issue hinggil sa Ninja Cups na umano'y nagre-recycle ng illegal na droga. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Lagan, nag-uulat mula sa Kamkrame. Nanawagan si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay sa international community na hayaan ang Pilipinas na resolbahin ang problema nito sa droga sa kanyang pagsasalita sa UN General Assembly. Narito ang report ni Rosa Licos. Ipinahayag ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay sa taunang United Nations General Assembly na hindi dapat pakialaman ng ibang bansa o anumang international organization ang ginagawang pagsupil ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kriminalidad at iligal na droga sa Pilipinas. Ito ay dahil seryoso ang Administrasyong Duterte na linisin ang pamahalaan sa korupsyon at tapusin ang suliranin sa ipinagbabawal na gamot. We urge everyone to allow us to deal with our domestic challenges in order to achieve our national goals without undue interference.
Katunayan anya na suportado ng nakararaming Pilipino si Pangulong Duterte ay ang pagkakamit nito ng landslide victory sa eleksyon noong Mayo habang ikinakampanyang susugpuin ang kriminalidad at iligal na droga sa bansa. At kamakailan ay nagtamo rin ang Pangulo ng 72% approval rating. To him, this trust is sacrosanct. It cannot be breached. Under no circumstance must it be compromised. Naging kontrobersyal ang mga binitiwang salita ni Pangulong Duterte kamakailan laban sa UN, European Union at maging sa United States of America dahil sa paglalabas ng mga ito ng pahayag laban naman sa anti-illegal drugs campaign ni Pangulong Duterte. Noong nakalipas na linggo ay inimbitahan pa ni Pangulong Duterte ang EU at UN sa Pilipinas upang mag-imbestiga sa mga human rights abuse at vigilante killings sa bansa sa kondisyong magtatanong din ang Pangulo sa kanila sa isang public forum. Nangako naman si Secretary Yasay na mananatili ang Pilipinas na responsableng bahagi ng international community at susunod sa rule of law kabilang na ang arbitral tribunal ruling kaugnay ng maritime dispute sa South China Sea. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa kabila ng kakulangan sa tauhan, patuloy ang motu proprio investigation ng Philippine National Police Internal Affairs Service sa mga napatay na sospek sa mga anti-drugs operation. Ayon kay Attorney Sheila Castillo ng PNP IAS, mula July 1 hanggang September 21 ay mahigit 500 na ang kaso na kanilang iniimbestigahan kung saan mahigit 700 sospek ang nasawi matapos umanong manlaban sa mga pulis. Sa mga kasong ito, 15 ang idineklarang terminated, habang 78 naman ang dropped and closed matapos na mapatunayan na lehitimo at walang nalabag na batas. Isang kaso naman ang inirekomenda ng IAS para sa summary hearing matapos makitaan ang probable cause. Ngunit tumanggi ang IAS na idetalye ang kaso at kung ilang pulis ang sangkot dito. Susunod sa C-News. Buntis, kabilang sa 3 naitalang bagong kaso ng Zika virus infection sa Iloilo ayon sa Department of Health. At pag-audit sa pondo at proseso ng reconstruction sa mga lugar na napinsala ng Bagyong Yolanda, hiniling ng mga survivor. Sa pagpapatuloy ng C-News, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray? Yes, Ray. Flor, sa ngayon ay napanatili itong bagyong si Helen ang taglay na lakas habang tinatak ang direksyon papunta sa pagitan ng Taiwan at ng Batanes. Sa buletin ng Pag-asa na mata ito kaninang alas 10 ng umaga sa layong 530 km sa may silangan ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 150 km per hour at yung pagbugso ay aabot sa 185 km kada oras. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 20 km kada oras. Nakataas ang signal number 2 ngayon sa may area ng Batanes Group of Islands kung saan makararanas ng masungit na lagay ng panahon at ang signal number 1 ay nakataas sa Northern Cagayan kasama na ang Babuyan Group of Islands. Makakaranas po dyan ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Sa mga maglalayag po, delikado po na pumalaot sa northern at eastern seaboard ng Northern Luzon dahil po sa taas ng mga pag-alon na dulot nito pong bagyong si Helen. At ang pinakamalapit po na distansya ay bukas po ng alas 3 hanggang alas 6 ng umaga dyan po sa may area ng Batanes at mamayang gabi ay mas mararamdaman itong presensya ng bagyong si Helen. Pero ayon sa Pag-asa, mas malaki ang tsansa na ito, yung pinakasentro ay maglandfall sa may area ng Taiwan pero mahahagip pa rin noong 800 km na diametro yung area ng Batanes at yung mga isla sa extreme northern Luzon. Pinag-iibayo din itong bagyong si Helen, itong southwest monsoon o habagat, yung nalabing bahagi po ng Luzon kasamang Metro Manila, yung Visayas at yung area ng Zamboanga Peninsula, yung area po ng Caraga at northern Mindanao ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Bukas din po ina-expect ng Pag-asa na makararanas ng mas maraming mga pagulan ang dulong hilagang Luzon.
Yung ating latest sa lagay ng panahon, balik sa iyo, Flor. Ray Pelayo, nagulat live mula sa Pag-asa DOST. Nakapagtala ang Department of Health ng 3 pang bagong kaso ng Zika virus sa Iloilo na kinabibilangan ng isang nagdadalang tao. Mula sa Pasig City, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Yes, Flor, magandang tanghali. Kinumpirma ng Department of Health ang 3 bagong kaso ng Zika na locally transmitted dahil wala silang history of travel. Mula sa Iloilo ang 3 kasong nagpositibo sa Zika virus. Nakitaan sila ng mga sintomas ng skin rashes, fever, muscle or joint pains at conjunctivitis. Sa kabuuan ay may 12 confirmed positive case na ng Zika virus sa Pilipinas sa buwan pa lang ng Setyembre. 10 mula sa Western Visayas sa Iloilo, isa sa Central Visayas sa Cebu at isa sa National Capital Region sa Muntinlupa. Nilinaw ng Department of Health na ang ulat noong nakaraang linggo na nagpositibo sa Zika ay hindi mula sa Laguna kundi nakatira sa Muntinlupa. Mahigpit naman ang ginagawang pagbabantay ngayon ng Department of Health sa 22 taong gulang sa Cebu na positibo sa Zika virus dahil siya ay 19 weeks na buntis o nasa kanyang 5 buwang pagbubuntis sa kanyang panganay na anak. Sa ginawang ultrasound sa kanya, wala pa namang nakikitang abnormality sa fetus. Ngunit patuloy ang gagawing monitoring sa kondisyon ng buntis hanggang sa makapanganak ito. Una nang ipinahayag ng DOH na mapanganib ang Zika virus kapag ang isang babae ay buntis dahil naapektuhan ang utak ng ipinagbubuntis nito o ang pagkakaroon ng congenital defects na microcephaly na pangunahing apektado ay ang utak ng isang bata. May mga quick response teams na rin sa mga apektadong lugar. Hindi rin tumitigil ang Department of Health at World Health Organization na magpaalala sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging protektado laban sa mga lamok at puksain ang mga pinamumugaran nito. Pinapayuhan ng DOH ang mga may sintomas ng Zika virus o ang mga nagpositibo na iwasan ang pagdodonate ng dugo dahil tumatagal ng 6 na buwan ang virus sa katawan ng isang taong nagpositibo sa Zika. Yan muna ang latest live. Balik sa floor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Pasig City. Samantala, tinatalakay na sa Senado ang panukalang batas na naglalayong masugpo ang problema sa malnutrisyon sa bansa. At mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Magandang tanghali sa iyo, Joyce. Magandang tanghali din sa iyo, Waila. Naghain nga ng panukalang batas si Senator Risa Hontiveros na layong solusyonan ang problema ng dumaraming batang bansot sa bansa bilang resulta nga ng malnutrisyon. Sa kanyang Healthy Bulilit Bill, hinihikayat ang Department of Health at National Nutrition Council na dagdagan ng kanilang suporta sa lahat ng mga bata sa unang 1,000 araw. Ayon sa Senadora, importante ang panahon ito upang masugpo ang nutritional stunting o pagkabansot ng mga bata. Sa ganitong edad raw niya ay mahina ang resistensya ng mga bata pagdating sa impeksyon at iba pang mga sakit. Binigyan din ni Senator Hontiveros na ayon sa report ng Save the Children International, mahigit 300 bilyong piso o katumbas ng 3% ng gross domestic product ng bansa noong 2013 ang nawala dahil sa epekto ng childhood stunting sa workforce productivity at maging sa edukasyon. Sa pagdinig kanina, Waila, natalakay rin yung kakulangan ng mga health workers sa mga probinsya at munisipalidad. Ayon kay Dr. Elisa Villanueva, ang National Secretary ng Association of Municipal Health Officers of the Philippines, hirap na magretiro ang mga matatanda ng doktor at health worker, lalo na sa mga probinsya dahil wala anyang papalit sa kanila. Dapat anya ay gumawa ng mga hakbang at programa ang Department of Health at ang lokal na pamahalaan para matugunan ang kakulangan ng health workers. Maliban sa problema ng malnutrisyon, pinag-uusapan na rin ngayon sa committee ni Senator Hontiveros ang panukaran naman i-extend ang maternity leave ng mga babaeng manggagawa at mga empleyado. Nais ni Senator Hontiveros na mabigyan ang mga kababaihan ng 120 days na maternity leave at karagdagang 30 days para naman sa mga solo mothers. Ayon sa Senadora, kung ikukumpara sa international standards ay napag-iiwanan na tayo sa mga kinakailangang reforma pagdating sa maternity law. Kinakailangan anya ay kilalanin na ng ating gobyerno ang kahalagahan ng dagdag suporta sa mga kababaihan at kalusugan ng mga bata. Waila? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio mula sa Pasay City. Iniling ng mga survivor ng bagyong Yolanda kay Pangulong Rodrigo Duterte na isailalim sa financial audit ang Yolanda Reconstruction Projects. At mula sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Yes, go ahead, Grace.
Wala lang bago gumitain ay katatlong taong anibersaryo ng Typhoon Yolanda, nanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang grupo ng mga survivor na i-audit ang fondong ginamit at inilaanan ng daang administrasyon at ng ilang mga ahensya ng pamahalaan para sa reconstruction project sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Ayon sa grupo, hanggang ngayon hindi pa rin natatapos ang mga pabahay na ipinangako ng gobyerno at marami sa kanila ang nakatira pa rin sa mga substandard na temporary shelter. Bukod dito, hirap pinanya sila sa kabuhayan at trabaho dahil walang mapagkakakitaan sa mga relocation site. Wala rin mga social services gaya ng mga daycare center at health centers. Nais ng grupo na magkaroon ng isang ahensya lamang na hawak sa lahat ng construction project sa lugar. Umaasa ang grupo na tutuparin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pangako noong kampanya na bibigyan niya ng prioridad ang mga nasalanta ng bagyo lalo na ng Typhoon Yolanda. Sa datos ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC, sa 205,000 target housing reconstruction project, 25,000 pa lang ang naitatayo habang 2,500 pa lang ang natitirahan. Wala? Maraming salamat Sir Grace Casin mula sa Quezon City. Sa iba pang mga balita, pangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ceremonial signing ng Implementing Rules and Regulations ng Centenarians Act ngayong hapon. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Rosalie. Yes, magandang tanghali lakay. Mamayang alas 3 ng hapon isasagawa ang ceremonial signing ng Republic Act 10868 o ang Centenarians Act of 2016, Implementing Rules and Regulations dito sa Malacanang. Si Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo ang mangunguna rito. Ayon sa batas, lahat ng mga Pilipinong edad 100 taong gulang pataas na ninirahan man sa Pilipinas o sa ibang bansa ay kinakailangang makatanggap sa pamahalaan ng solicitation letter mula sa opisina ng Pangulo at centenarian gift na nagkakahalaga ng 100,000. Samantala, sa susunod namang linggo, nakatakda ang pagdiriwang ng Elderly Filipino Week. Sa Pilipinas tinatayang mayroong higit sa 3,000 centenarians base na rin sa ulat ng DSWD. Bukod sa Pabalikan natin maya-maya ang pagulat na ating kasama si Rosalie Coz mula sa Malacanang. Sa ilalim sa review ng United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights sa Pilipinas na magsisimula sa September 28 sa Geneva, Switzerland. Kabilang ang Pilipinas sa 164 na bansa na lumagda at nagpatibay sa kasunduan na naglayong mabantayan ang karapatang pantao ng mga mamamayan. Ito ay bahagi ng regular review ng United Nations kung naipatutupad ang mga regulasyon na napagkasunduan tungkol sa economic and cultural rights ng bawat miyembrong bansa. Maaaring sampahan ng kaso ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga opisyal nito na napatunayang sangkot sa katiwalian. Narito ang report ni Victor Cosare. Can be 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Can be falsification because we learned that there are some records officers who manipulate the system. If you say you have 10 and dadagdagan nila ng 5, so 15 na ang labas sa computer. So yung 5 na yun na ibebenta nila. Pinag-aaralan na ng pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga tiwaling opisyal ng ahensya. Ayon sa pamunuan ng LTFRB, halos tapos na ang kanilang pag-iikot sa mga regional offices at dito natuklasan na aabot sa hanggang 100,000 piso ang lagayan para makakuha ng prangkisa. Ang iba, nagbayad na, subalit peke ang franchise na ibinibigay. More or less, the regional director is involved. One, the regional director brings an operator, outside operator. He looks for other clients, meaning pinaghahanap ng prangkisa, and once they have it, hahanap sila ng fixer sa loob, and along the way, they pay. The typist, the encoder, the one nagdadaket po. Meron ding mga regional directors, stand-alone sila. Wala silang ginagamit na ibang tao. Naging sistema din sa regional offices ang OK for Filing Scheme kung saan unang napupunta sa regional director ang aplikasyon at kung hindi nito pipirmahan ang OK for Filing form, hindi gagalaw ang dokumento. Taliwas ito sa normal na proseso kung saan ang regional director ang huling hahawak ng aplikasyon para aprubahan o hindi. Ang pasabutan ng OK for filing, maghulat yun na. Kibalo na taon sa'y pasabutan ng maghulat. Pahulat ton ganing operator, di na ganing kahulat.
na mubigay yun ang operator. Iniimbestigahan na sa ngayon ang ilang dati at kasalukuyang regional director ng LTFRB. Kabilang dito ang mga nagretirong direktor ng Regions 5, 10 at 6, ang nagresign na direktor ng Region 11 at ang direktor ng Region 8 na sinuspinde ng ombudsman dahil na din sa anomalya. Samantala, balak namang magpatupad ng cashless transaction ng LTFRB upang malabanan ang korupsyon sa ahensya. Sa ngayon, isang kumpanya na ang nagbabalangkas ng libreng sistema na susubukan ng ahensya pangunahin sa central office nito. Kay dako kay nagtubag sa corruption issue. Wala na suhulay. No? Kay itap na lang ang card mo na sa bayaran. Cashless na ang bayad. Kung magiging matagumpay, ipapatupad ito sa buong bansa. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula sa ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paldo, Frima. Dakal salamat Lakay at Maya Paldo karing kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Pepakit ng pasibayo ring Cebuano ing karelang suporta para kang Pangulong Rodrigo Duterte. Ang po karing kampanya na kontra illegal drugs, kapamilatanan ning Metong Grand Caravan. Ining balita ng Gladys Tuabi. Misalig ang mga taga-suporta ni Presidente Rodrigo Duterte nga walay kamatuuran ang mga aligasyon batok sa presidente mahitungod sa mga kaso nga extrajudicial killings sa nasud. Uban ang grupong Cebu for Duterte ug PDP Laban Central Visayas ang nagpakita sa ilang suporta sa kampanya sa presidente batok sa naghitak nga ginadiling drogas, korupsyon ug kalisdanan sa nasud. Ugot good miss among suporta kay even in less than 100 days niya sa office, nakita man nato unsa gyud ka successful ang iyang war on drugs. Samtang nanawagan pud sila sa pagbuhi sa pwesto ni Senadora Laila de Lima, human giingong nalambigit sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Nakita naman nato how much money did she receive, no? Mismo ang mga naghatag ang nagtestify. So unsa pa man, no, kinahanglan mag-resign na gyud siya karon kay kini, this is a disgrace, no? National disgrace sa Pilipinas. Gatusang mga taga-suporta ni Presidente Duterte ang nagkahiusa sa gihimong Grand Caravan sa Metro Cebu niadtong Sabado. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Mahigit libong examinees ing mipasar king entrance exam king Philippine Military Academy anyang milabasang banwa. Ining balita ng Grace Doctolero. Agarup may saribo pat apulo ken enem tinakapasa. Tiliplipas a Philippine Military Academy iti Agosto 21. Siyam aribo enem agasot ken siyam ti pakabuklan a bilang. Dagiti pimadas sinasao a panubok manipod 38. A lugar a nakaayanan natin tiro a pagilyan. Successful examinees na 1,046 composed of 643 males and 403 females. Marami nang may gusto na mga babae na pumasok. That's why marami talaga tayong applicants. But we're mandated na ang dapat population lang ng babae dito sa Cadet Corps. We call yung student body ng PMA na Cadet Corps 20% lang. Ti PMA entrance exam ket naiwayat tapno marukod dagiti kababalin ti panunot dagiti agad-adal iti matematika, Ingles ken abstract reasoning. Dumalan dagito iti kompleto apan nakatameng ti bagida nga iwayat ti EFP Medical Center. Magiging batch 2021 na ito. Itong kukunin natin, papasok sila sa April next year. Complete physical and medical exam. Magre-report na sila para i-check up sila, tingnan kung kaya nilang kanilang katawan, kung may mga sakit sila, mga ganun. Yes, and that's the time also na i-comply na nila yung mga requirements. Itatang atawen ket dagiti agad-adal ti kolehyo ti alukuyon dang mangpadas ti PMA entrance exam. Dagiti met senior high school nga agtartaragagay nga mangpadas into no sumarunong atawen. Ti palubusan dang agaplikar babaen ti pan nakaipatungpal ti K-12. Ti sumarunong nga parte ti exam ket rukudan dakan amwen damet may papanti medical, physical ken psychological potentials wenno paglainganda tapno maramanda iti class of 2021. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City.
May sagawayang medical mission ng 9th Infantry Battalion ng Philippine Army para karing kabalenta mong kalulu king Milagros ang poking di masalang Masbate. Ining report ng Jerry Galicia. Nagtungo ang Philippine Army sa ilang malalayong bayan sa lalawigan ng Masbate. Sa pangunan 9th Infantry Battalion, nakatuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government units. 2 araw na medical mission ang sinagawa sa Milagros at di masalang Masbate. Inspire na tayo. So, heavy kami on civil affairs to bridge the gap between our local government units at sa mga tao. Kung ano yung servisyo na pwede natin i-provide. In terms of health, infrastructure, and other projects na makakatulong sa ating Masbate. Gamit ng DOH ang bagong dental health bus kung saan ginagawa ang pagpapasta at paglinis ng ngipin ng mga pasyente. Talagang malaki ang tulong nito sa community. Tinuruan din ng DOH Masbate ang mga kabataan sa tamang pagsisipilyo ng kanilang mga ngipin. Naglagay naman ng help desk ang DOLE para sa mga may katanungan sa pangangailangan ng trabahong mapapasukan. Namigay naman ng libreng gamot ang ASA Philippines sa mahirap nating kababayan. Samantala, kabilang din sa mga naging benepisyaryo ng medical mission ang mga residente sa karatig bayan tulad ng Baleno, Mandaon, Balud at bayan ng Aroroy. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Masbate. At siya kay katawang balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katawang bansa. Ibalik kay kayo Ken Lakay. Dakala salamat, Prima Salonga Gloria. Susunod sa C-News, Ombudsman Graf Basters naitala ang unang panalo kontra Senate Defenders makalipas ang 2 taong kampanya sa UNTV Cup. At sa ating serbisyong kasangbahay, malawakang cleanup drive isinagawa ng UNTV at MCGI sa Angeles City, Pampanga. Sa pagpapatuloy ng C-News, pinadapa ng Ombudsman Graf Busters ang Senate Defenders kahapon para sa kauna-unahang panalo nito sa UNTV Cup mula nang sumali sa Liga ng mga Public Servants 2 taon na ang nakalilipas. Narito ang report ni Bernard Dades. Mark Anthony Marcos against 4 white shirts. 13 seconds remaining para makakuha ng basket. Nice basket. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakuha na rin sa wakas ng Ombudsman Graf Busters ang panalo sa 2nd taon ng pagsali sa Liga ng mga Public Servant. Tinalo ng Graf Busters ang Senate Defenders sa mahigpit na sagupaan sa first game ng triple header ng UNTV Cup Season 5 na ginanap kahapon sa University of Makati Gymnasium. Well, masaya. Sobra saya namin. Nabutas na namin yung 0. Oo. Lucky charm ko, si Sir Ray naglaro, si Sir Ryan naglaro na. So, panalo. Hopefully, magtuloy-tuloy yung mga winning game namin. Yun lang. Thank you so much. Manood po lagi ng UNTV Cup. Pinangunahan ng Graf Busters ng 6'3 forward na si Mark Anthony Marcos na kumamada ng 19 points, 9 rebounds at 3 steals kaya tinanghal na best player of the game. Nag-ampag rin sa koponan ang team manager at dating coach ng Ombudsman noong Season 4 na si Assistant Prosecutor Ryan Ray Kilala na sa kauna-unahang pagkakataon ay sumalang sa hardcourt ng UNTV Cup. Kinulang kami sa lineup so kailangan mag-suit up for the game. So para sa team, sige maglalaro. Okay lang. Marcos offensive, ang dami rin. Zagala looks so easy para sa kanya, coach. Hindi naging madali ang kampanya ng Ombudsman bago nila masungkit ang kauna-unahang panalo. Kontrolado ng Defenders ang first quarter, 22-17. Nag-iba ng diskarte ng atake ang Ombudsman sa second quarter at nakadikit ng husto, 36-all. Sa kalahatian ng third quarter, lumamang na ng 9 na puntos ang Graf Busters sa pamamagitan ng impresibong 11-0 run. Agad namang bumawi ang Defenders at naagaw muli ang abante, 57-53. Ngunit pagpasok ng fourth quarter, makalipas ang mahigit 6 na minuto, napako na sa 57 points ang Senate at umatake naman ng 17-0 run ang Ombudsman
hanggang sa magtapos ang ball game sa score na 75-67. Wala pang naipapanalong defenders sa kanilang dalawang magkasunod na laban. Nanguna sa defenders si Senator Joel Villanueva na may 13 points, kasamang 3 mula sa Rainbow Country at si Senator Sunny Angara na may 9 na puntos. Susunod na makakalaban ng ombudsman ng MMDA sa darating na October 16. Samantalang ang Senate naman ay tatangkaing makuha ang panalo kontra sa Malacanang Kamao sa October 9. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. In news abroad, suspect of a fatal shooting in Burlington, Washington State is now in police custody. Alvin Manaig has the details. 4 women and 1 man died over the weekend in a fatal shooting at a Washington State mall. According to police in a news conference, the suspect, Arkan Sentin, 20 years old, an immigrant from Turkey, was captured yesterday. Just the preliminary information is all we have at this point, that he immigrated from Turkey, but he is a legal permanent resident of the United States. And so that's another reason why it's really helpful and valuable to us to have the federal partners that we do within our investigative group, because that's an area of expertise that they have, and we'll be asking them to look deeper into immigration issues. Police said that they do not have any information about the motivation of the shootings yet, but believe that the suspect entered Cascade Mall in North Seattle and began shooting Friday night in a cosmetics section of a Macy's department store. Now, did that lead to the motivation in this shooting? We won't know until we get further down the road in our investigation and learn more about what his intents were. The shooting in Washington State followed another violent attack just last week in a Minnesota center and series of other attacks on malls across the United States. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, USA. In other news, communities in Baltimore, Maryland blamed the continuing decline of job opportunities in the city amid the increasing crime rate and incidents of police brutality against black people. James Buntuyan has the news. African-American communities in Baltimore raised concerns over the recent increase of incidents of police abuse of authority in the country. Following the violent protests in Charlotte last week, African-American communities in the city of Baltimore raised their concerns about the persistent abuse of power of police against black people around the country. Baltimore is no stranger to violent protests, as the city suffered from riots after the death of Freddie Gray last year. Residents in Baltimore complained that the police brutality has been happening for years in the city. I mean, you can walk down the street and get searched, beat up by the police, anything can go on. Oh, that's been going on for years in the hood. You know, they've been jumping out, slinging us, sitting us on the ground, sitting us in the wet rain. When it rains, make you sit on the ground. You know, that's been going on for years. It's just people just getting tired. Police has the authority to question anyone in a community with high level of crime rates in Baltimore, and some residents offered a striking reason why the city has suffered high crime rates. It's hard getting a job. I just was walking up the street trying to call a job to see if I could come in and drop my resume off. It's like the jobs are so scarce out here. Baltimore was once a predominantly industrial city in the 70s, but as recent as year 2000, the number of workers in high-paying jobs dropped to only 7%. The deindustrialization has left African-American residents greatly affected. Today, 90% of the job market in Baltimore is offered by low-paying companies in the service field, which leaves particularly the black residents of the city in trouble of keeping a decent standard of living. James Buntuyan, UNTV News and Rescue, Baltimore, Maryland. Aside from its red and very fine sand, different activities can also be done in one of the most favorite tourist destinations in Saudi Arabia, the Red Sand Dunes. Judah Barquez reports. Fi Saudiya lan takun ala otla Kamila Mindun adahab ila Arimal Al-Hamra Riyadh Sahra Shasiya Laha Shabiya Aid As-Saudin wa Al-Mukhaymin Nushat Sa'a في بسوط الندينة تتمتع فيها بالممرات الجبلية ومسار التمور على طول الطريق
ولكن الوصول إلى الرمال الحمراء صعب. لذلك يمكنك يدتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الفلبين والإخوة الهنود والإخوة الباكستان والجميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. نحن في حفيرة نساح دبابات. عندنا جميع أنواع الدبابات، عندنا البانش وعندنا ال90 وعندنا ال110 وعندنا ال50 وديسكاو مرة واحدة بالذات للإخوة الفلبين. Dito po kami ngayon sa Riyadh, sa Ritsan. Dito po yung namamasyal yung mga Pilipino na OFW. Inasamantala po namin habang bakasyon po para maibsan po yung kalungkutan dahil malayo kami sa mahal namin sa buhay. لدي للكالك تيجا أنسا لأنهن باستطاعتهن ركوب السيارة دون الهباء ويمكن للأسر التنزه أو الشواء في مشهد مثالي عند غروب الشمس. Nasa bakasyon kami ngayon, banding muna ng family. Kasama ko with my husband and dalawa kong anak para mag-enjoy muna habang pampalipas na stress ba. ينسى السياح سيارات هذه الأماكن في صباح أو في وقت متأخر بعد الظهيرة عند انخفاض درجات حرارة الشمس. جود أباركيس UNTV أخبار وايل إن كذا رياض المملكة العربية السعودية. At sa ating serbisyong kasambahay, nagsagawa ng malawakang clean-up drive ang UNTV at Members Church of God International bilang pagkikisa sa proyekto ng Community Environment and Natural Resources Office o CENRO sa Angeles City, Pampanga. May report si Joshua Antonio. Kalinsabay ng pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Month ngayong Setyembre, inilunsad ng Community Environment and Natural Resources o CENRO ang proyektong Angeles City, malinis 365 days a year sa Angeles City, Pampanga. Sa pakipagtulungan ng mga local government unit, katuwang ang UNTV at Members Church of God International, sabay-sabay na nilinis ang mga ilog, kalye, mga bakanteng lote at mga tulay sa lungsod. Every day of the year na lahat ng mga tao, lahat ng mga constituents, kasama nating naglilinis. Simultaneous, hindi lang dito. Particularly coastal, pero it doesn't mean na waterways lang ang lilinisin because of the title. Kasama na rin naglilinis yung iba't ibang barangay. Layon din ng programa na maturuan ang bawat barangay na magmalasakit at makibahagi upang mapanatiling malinis ang kapaligiran. Target ng CENRO Angeles City na malinis ang buong lungsod sa taong 2020. Mulit-muli po kaming nagpapasalamat sa dating dan sa walang sawa ninyong pagtulong sa aming panahon. Kahit na short call o short notice lang, you are always there to support itong environmental advocacy natin. Maraming salamat po. Every clean-up day natin, palaging marami silang mga participant. Ibig sabihin na they are also for the clean-up drive, hindi lang sa pagiging malinis, but then in helping respond to climate change mitigation. So ito, hopefully, hindi matatapos sa araw to, but every day na minomonitor natin. Paalala ng CENRO sa mga residente, maging responsable ang bawat isa sa kanilang mga basura. Muli ding nagbabala ang ENSA na may kaukulang parusa ang mahuhuling lalabag sa Waste Disposal Ordinance. Joshua Antonio para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.